na ikaw ay Diyos na dakila. Kaya salamat po aming Ama, ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dumako na sa pangangaral ng mensahe. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon. Hindi ka natakot sa ulan. Hindi ka natakot sa baha. Almost 2 hours mo na naulan in fairness. From 8 or 7:30 a.m. hanggang 10 a.m. Dumaan nga po ako dyan sa kanto. Baha na yung bangko sa kanto hanggang doon sa may papuntang jubilation. Pero sa kabila noon, hindi kayo nagpapigil sa baha. Dahil alam niyo ang babaha sa buhay ninyo ay baha ng pagpapala. At sa mga kapatid natin na hindi nakasama, there's the grace of God na tumatrabaho sa iyong buhay. There should be a next Sunday again. Pero wag mo nang hayaan next Sunday na ikaw yung magpapapigil sa ulan. Tandaan mo kapatid, lagi kong sinasabi ito for the last few weeks, kung ang dahilan mo kaya hindi ka maka-attend ng simbahan ay wala kang pera, napakaliit naman ang problema mo. Kaya kung ang problema mo ngayon kaya hindi ka nakadalo, mahirap sumakay, mahirap yung tinatawag na lumusong sa baha, sa ulan, baka ikaw ay magkasakit, tatanungin ko sa iyo, what shall separate you from the love of Christ? Naalala ko nga, yesterday, sabi ng dalawang patotoo habang kami pauwi, ang kwento niya, Pastor, akala ko kahapon Friday na eh. Sabado kahapon, di ba? Akala niya yung Friday, Sabado na, Pastor. 1 p.m. nandito na ako, nagtataka ko, walang tao. Sabi sa akin ng gwardiya sa baba, Sister, Friday pa lamang po ngayon, hindi pa Sabado. Tapos may sumunod din na isang sister. Ang sabi niya, bakit nandito ka? Sabado ngayon eh. Hindi, mali tayo. Friday pa lamang ngayon. Alam mo kapatid, kapag ikaw ay excited, yung pagpapala mo, hindi madedelay. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. And what is righteousness? Ano bang katwiran? Ang katwiran, tinatayuan mo ang salita ng Diyos. Righteousness is standing right in the presence of God. And you are standing in the Word of God because the Word of God is the foundation of God. Ang salita ng Diyos ay ang pundasyon ng ating Panginoon na kailangan natin araw-araw. Ang salita ng Diyos ay hindi kabigatan. Ang salita ng Diyos, kapag isinabuhay mo, nagbibigay ito ng buhay, nagbibigay ito ng pagpapala, at nagbibigay ito ng sigla, at nagbibigay ito ng direksyon sa iyong buhay upang ikaw ay makarating sa destinasyon mo sa iyong paroroonan. Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, sa oras at sandaling ito, God, sa pangangaral ng iyong mabuting salita, Panginoong Hesus, ang iyong salita ay puno ng katotohanan, puno ng pagmamahal, at ang katotohanan at pagmamahal na ito, Panginoong Hesus, ang siyang kumilos sa aming buhay, Panginoong Hesus, upang kami ay maging malaya, upang kami maging masigla, upang kami maging matapang, Panginoong Hesus. Dahil kapag kami puno ng pagmamahal na nagmumuhala sa iyong banal na salita, O God, perfect love casteth out all fear. Kaya wala na po kaming katatakutan, ikaw po ang laging maluwalhati. Ang lahat ng katotohanan ay sumas sa amin, Panginoon, sapagkat, Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu mo ang siyang naggagabay at nagtuturo upang maisabuhay namin ang iyong banal na salita. Narito kami, Panginoon, hindi lamang para makapakinig ng iyong banal na salita. Narito kami, Panginoong Hesus, para maisabuhay ang iyong banal na salita. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Basahin po natin ang Biblia at dito po natin kukunin ang tinatawag na teksto po natin sa umagang ito. Alam ko po na alam nyo ito. Maaring sa pagbabasa ninyo sa Biblia, hindi na kayo umalis sa Genesis. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 26 to 27, And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over the earth, and over creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, and the image of God created he him. Male and female, he created he them.
May nakita po ba kayo nung kayo nagbasa ng Book of Genesis na kakaiba sa pagkalikha ng ating Panginoon? Nakita niyo ba, bago tayo dumating dito sa chapter 1, verse 26 to 27, kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon? Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon? Bago ka ilagay ng Panginoon sa mundong ito, inisip niya muna ang pangangailangan mo. Kita mo, on the first 5 days, ang unang nilikha ng ating Panginoon, yung titiran mo, yung kakainin mo, yung kakailanganin mo. Pwede naman gawin ng ating Panginoon, ikaw muna ang ilagay. Pero alam ng Panginoon, mapapahamak ka kapag inuna kanyang ilagay. Kaya makikita natin mga kapatid, the problem is not the blessing. Ang problema hindi yung pagpapala. Kasi ang pagpapala nasa paligid natin. The problem is not the blessing, but the problem, turo mo yung katabi mo, it is you. Ikaw ang problema. You are the problem. But don't worry, every solution comes from the problem. Ang bawat solusyon ay nanggagaling sa isang problema. Lagi po natin tatandaan, walang mahirap na bagay kapag gusto mong gawin ang isang bagay. Kaya nagiging problema ay ikaw because you fail to see and you fail to acknowledge the goodness of God. Nakakalimutan mo na makita ang kabutihan ng ating Panginoon. Lagi nakatingin ka sa mga bagay na ikaw ay kawawa. Lagi nakatingin ka sa mga bagay na ikaw ay kulang sa iyong buhay. Tatanungin kita, maaaring sabihin mo wala kang milyon-milyon na pagpapala. Pero meron kang buong pamilya. Napakakalaking bagay para ipagpasalamat mo ito sa Panginoon. Maaaring sabihin mo na ikaw ay walang pera, ang iyong pamilya ay hindi magkakasundo. Pero meron ka namang kapamilya sa simbahan na nagpapalakas ng iyong loob. O maaaring sabihin mo, masyadong mga tsismosa ang mga kasamahan ko sa simbahan. Pero wag ka pa rin mag-alala. Meron kang sarili mo na mula sa ating Panginoon na nagbibigay ng buhay at binibigyan ka ng ating Panginoon ng banal na Espiritu para magkaroon ka ng kapayapaan at maunawaan mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. It's about how you see things. Kung paano mo nakikita ang mga bagay sa paligid mo. Kung nakikita mo ipinarurusahan ka ng Panginoon, yun ang pagkatingin mo. Pero hindi ka pinarurusahan ng ating Panginoon, sa halip, inialis ka ng Panginoon dun sa nakasanayan mo. Amen. Makikita po natin, tatanungin kita, ano ang meron ka sa iyong buhay? Kung ang meron ka lamang sa punto ng iyong buhay ay ang Panginoon, napakapalad mo. Alam mo bakit ko masasabi na napakapalad mo? Huwag mong tingnan kung ano ang wala ka. Huwag mong tingnan kung ano ang merong ibang tao. Ang tingnan mo kung ano ang natitira sa'yo. Tingnan po natin sa isang storya as we connect kung gaano ang ating, you know that Jesus is a top-class manager. Alam mo ba ang ating Panginoon kung gaano siya kahusay na mamahala? Tingnan mo, in one part of Mark, chapter 6, ang sabi doon, alam nyo yung tinatawag na pagbibigay ng ilang pirasong tinapay at ng ilang pirasong isda? Ang ating Panginoon ay napakahusay. That's why He is omniscient. At lagi mo makikita, kapatid, meron ka rin nun eh. Kasi nasa iyo si Kristo. Ang problema, tinatamad ka lang. Unang-una, saan ka tinatamad? Tinatamad ka manalangin sa umaga. Ang pananalig, hindi nakukuha sa answered prayer. Ang pananalig ay nag-uumpisa kapag ikaw ay nananalangin. Kasi sa iyong pananalangin, inuubog ka ng ating Panginoon na mangusap sa Kanya, makinig sa Kanyang boses at maghintay. Sa answered prayer, katuparan na yun ang pananalig mo eh. Pero doon sa proseso, doon ka hinuhubog ng ating Panginoon. Naturuan ka ng patience ng ating Panginoon. Tingnan mo ang ating Panginoon. Basahin natin na mabilis in Mark 6, verse 30 to 44. Hindi na natin isa-isahin. Ang sabi doon, after na mangaral ni Jesus, tapos na siyang mangaral, nandoon yung 5,000 kanyang papakainin. Ang sabi ng mga disipulo niya, Panginoon, pauuwiin na ba natin itong mga to? Kasi malayo pa ang kanilang uuwian at kulang ang ating pondo. Kulang ang ating pagkain. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo silang pauuwiin.
Hayaan mo sila na dumito at ating sila yung papakainin. Pag hindi ka puspos ng banal na Espiritu, ang laging iisipin mo yung mga bagay na nakakatakutan mo. Sa panahon na sila ay nasa tinatawag na pangangaral ng ating Panginoon, hindi pa sila puspos ng banal na Espiritu until the book of Acts. Makikita natin, mismong sila Pedro, ang sabi nila, in verse, tingnan nga po natin, in verse 36, ang sabi sa verse 36, ano po ang sinasabi dito? Send them away, that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat here. Takot sila eh. Yung mga disciples, despite of the anointed preaching of Jesus Christ, takot sila na baka magutom. Concern lamang sila eh. Maganda ding intention nila eh. Pero hanggat hindi ka puspos ng banal na Espiritu, ang laging makikita mo yung kakatakutan mo. Pero kapag puno ka ng salita ng Diyos, you will just only fear God. And you will fear God, you will see the things that God will create in you. So nakita nila, paano kaya ito? Minsan ganun din ako Bishop, paano kaya ito? Papasok tayo sa malaking istasyon, bayad na laman. Pero nung ako'y napuspos ng banal na Espiritu, hindi ko na kinatatakutan yung mga bayarin. Dahil alam ko sa iba't ibang kaparaanan siya ay magpo-provide. Pwede siya mag-provide sa aming pamilya, pwede siya mag-provide sa ibang tao, pwede siya mag-provide sa hindi natin kakilala because His blessing is infinite. Makikita natin, Jesus Christ is a top manager. Why? Hindi top na T-O-U-G-H. T-O-P. Top of the class. Why? Makikita natin dito sa Mark 6 kung ano yung tinatawag na pagka-assemble ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sige, you group them into 50s. You group them into 100s. You see how systematized Jesus is? Magrupo-grupo sila. Ipag-grupo-grupuhin nyo sila. Why? Alam naman po natin, lalong-lalo na sa feeding, di ba po? Sa gobyerno, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sila Brother Noel, di ba? Pag minsan, nandyan yung mga tinatawag na relief goods, hindi mo na isaayos na grupo-grupo, dagsayan. At ano ang mangyayari? Maubusan ng resources yung dapat na mabigyan. Labo-labo, tsaka mas lalong tumatagal. Kasi hindi mo na alam ngayon, magkakaroon ka ng double checking kung sino ba yung nabigyan na at hindi pa. Because of this organization. But when a certain event is organized, mabilis ang flow. Kaya mabilis na na-distribute yung mga pagkain. You see the truth? Ang Panginoon organisado. Hindi lamang doon sa pagkain, pati sa Genesis nating binabasa. Inilagay muna ng Panginoon ang lahat ng kakailanganin mo. Kaya bago ka pa dumating sa problemang pinagdaraanan mo, inilagay na ng Panginoon ang lahat ng tao, ang lahat ng pangangailangan, ang lahat ng iyong paghahanda sa emosyonal para kayanin mo yung pagsubok mo. Pero ano pa rin ang lagi nakikita mo? Yung problema. Kung ayaw mo ng problema, dun ka sa hukay. Sino gustong mamatay na? Wala. Sino gusto ng walang problema? Kunyari ba kayo, pinagpipray niyo sa Panginoon, Panginoon, tanggalin mo nga lahat ng problema ko sa aking buhay. Gusto mong tanggalin ng Panginoon ang problema mo sa buhay? Ikaw ang unang tatanggalin ng Panginoon. Bakit? Mismo ang sabi sa Book of Ecclesiastes, chapter 9, hindi na natin babasahin, you read it. Ang sabi doon, pag ikaw ay nasa hukay, wala nang pagtatrabaho. Pag nasa hukay ka, wala nang alam. Pag nasa hukay ka, wala nang pagmamahal. Kaya huwag mong bitiin na wala kang problema sa buhay. Dahil pag wala kang problema, nasa piling ka na ng ating Panginoon. Wala namang problema na nasa piling tayo ng ating Panginoon. Huwag kang maging selfish. Mabuhay ka muna. Kaya ang sabi ni Pablo, naguguluhan ako kung ako'y sa piling na ng Panginoon o mabubuhay pa rin. Pero Panginoon, pinipili ko na mabuhay para maturuan ko pa yung mga tao, yung mga disciple, yung mga nasa simbahan na pilosopo at ayaw sumunod dahil na mahal ko sila at ayaw kong sila'y mapahamak. Tingnan mo, after the organization, kaya ikaw, kapatid, sabi nga ni Bishop Greg, isang kwento niya, nang siya ay nag-aral sa tinatawag na School of Theology sa Canaan Farmers. Nagulat siya eh. Ang akala niya ay pag-aaralan niya ay Biblia. Maraming tao ang gustong pag-aralan ay salita ng Diyos. Walang problema doon. Pero lagi mong tatandaan, hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos hanggang wala kang tamang espiritu at pag-uugali. Ano bang
ang unang tinuro ni Jesus? We talk about the first 5 books of Matthew. Matthew 5, it tells us the attitude. Maaaring alam mo nga lahat ng verse. Maaaring nakapagpagaling ka nga ng mga patay at nakakabuhay ka ng patay. Maaaring maunlad ka nga pero wala ang pag-uugali mo. Ang sabi ni Jesus, it is nothing. Ano ang sabi sa Beatitude? Blessed are the meek. Blessed are the mournful. Blessed are the merciful. Blessed are the persecuted. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the pure. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. We talk about beatitude. Kaya sabi ni Bishop pagpunta niya sa tinatawag na Bible School sa Korea, nagulat siya. Hindi Biblia ang unang tinuro sa kanya, kundi ang tinuro sa kanya ay maglinis ng kwarto. Ang tinuro sa kanya kung paano sisimutin yung mga toothpaste na natitira at magamit ito. Tanda mo ang ating Panginoon, ang unang itinuturo ay yung pag-uugali. Dahil kapag may tama kang pag-uugali, tatama sa iyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na ikaw ay nagsasayang. After the organization, when Jesus organized the crowd through His disciples, and even in the creation of the world, He organized it from day 1 to day 5 to day 6, which He created us, human people, you and me, in the image of God. Makikita po natin, after nung distribution ng tinatawag na pagkain, ang sabi ng Panginoon, hindi naman dumami yung pagkain ng pinamigay eh. Nakita nyo ba dumami yung pagkain pinamigay? Anong ginawa ng ating Panginoon? Number 2, appreciation. Kaya nga tinatanong kita eh, ano ang meron ka? Kung ang meron ka ay 500 piso, gamitin mo yung 500 piso para magpasalamat sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, salamat sa 500 pisong ito. Itong 500 pisong ito, alam kong dadalhin ako nito sa 500 milyong piso. Because we always fail to appreciate those small blessings. Ang gusto natin lagi parang loto eh. Ang gusto natin, meron Panginoon. Meron nga sabi ng isang kapatid, alam mo Brother Jonathan, pag ako pinagpala ng Panginoon, magtatights ako sa church, gusto ko may pagtayuan church. Sabi ko, ngayon ba nagtatights ka? Tumahimik. Tithing is not about giving. Tithing is about your faith. Tithing is about your believing. Because when you release your faith and hope unto God, and it will not return unto you void. Hindi babalik ang lahat ng binigay mo na walang saysay sa iyong buhay. Saan dumami yung tinapay at yung 2 pirasong isda? Nang ipinagpasalamat niya sa Panginoon, Heavenly Father, Father God, hallowed be thy name. Thank you for all the blessings that I have in my hand. And then he break it and he distribute it. At doon dumami yung pagkain. At paano na-distribute? Delegation. Naalala ko tuloy yung word na delegation. Sino nakapanood dito kailan nga ba yung FIBA? Last Friday. Di ba? Nanood po kayo doon sa mismong Coliseum. Aba, hindi ako manunood sa mismong Coliseum, hindi ako magsasayang ng pera. Nandun ka sa general admission, ilang libo ang bayad mo. Sabi nga nung biruan kailangan magdala ka ng telescope. Hindi ako mag-aaksaya doon. At ang nakakalungkot sa mga tao ngayon, nakakapag-aksaya sila ng daang-daang libo sa front seat, pero hindi sila makatulong. Alam mo, hindi naman problema, kahirapan sa daigdig. Napakaraming pera sa daigdig. Ang sabi nga ng isang survey, ang sabi ng isang research, that 92% of the wealth of the world, only 8% of the people used it. Tayo, yung natitira, dun sa 8% lamang naghahati-hati. Kita mo, 38,000 yung nanood. We broke the world record sa FIBA debut na 34,000 during 1954. Hindi ako naniniwala, mahirap ang Pilipinas. Mali lang paggastos sa mga tao. Mali lamang ang prioridad. Tatanungin kita, pagtanggap mo ng pagpapala, anong unang iniisip mo? Sasabihin, huwag tayo magplastikan, hindi mo iniisip na mag-tithes ka sa Panginoon. Ang iniisip mo una, makapagbayad sa utilities, sa tubig, sa kuryente, sa tuition pinanganak, kung ano matira, yun ang sa Panginoon. And you will ask God, Panginoon, bakit hindi mo ako pinagpapala? Nagbigay naman ako sa iyo. And sabi ng Biblia, you put God first. You honor God with all your substance. Unahin mo ang Panginoon. Hindi sinabing huliin mo ang Panginoon. Dahil pag inuna mo ang Panginoon, napaparangalan mo ang Panginoon, at higit sa lahat, ikaw ay iangat ng ating Panginoon. At ang sabi,
Sabi ni Jesus, sige, distribute nyo na ito. So he delegates. Naalala ko tuloy yung sabi ni Jethro. Alam mo yung sabi ni Jethro kay Moses? Moses, mamamatay ka pag ikaw ang gagawa ng lahat ng bagay. Pag pati yung mga maliliit, pati sa mga bata, pati sa ganito. Alam nyo ako, ganun tao ako before. Alam ni Brother Harney yun. Ayaw ko nang dinedelegate ang mga gawain. Kasi alam mo sa perspektibo ng isang tao, sometimes may pagka-perfectionist ka. Ayaw mo na magkamali sila. Gusto mo tama agad ang gagawin nila. But that is a poor leader. A leader leads the people. A leader, hinahamon mo ang mga tao para sila ay maging highly effective leader also. You multiply leaders. Pagkatiwalaan mo sila, sila man ay bumulpak, sila man ay mabigo, kausapin mo sila. If it not prosper, ibig sabihin, hindi yun yung tamang solusyon. Do not quit. Sabi ko nga sa isang post ko, maaari napapagod ka na sa buhay, pero pwede kang huminga. Huminga ka lang ng malalim pag napapagod ka. Paghinga mo ng malalim, manalangin ka agad sa Panginoon at magpasalamat ka sa Panginoon sa mga solusyon na gagawin niya sa iyong buhay. Because when you delegate things, tingnan mo, dinelegate niya. Tingnan mo ang Panginoon. Babalik pa rin tayo sa Genesis 1. Kanino niya dinelegate ang pamamahala sa kanyang mga nilikha? Sa tao. Pwede naman ang Panginoon ang mamahalan eh. Kaya sasabihin ko sa iyo kapatid, mataas ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon. Although the Bible said, you are a little lower created than the angels. Pero naniniwala ako kahit mababa ang pagkalikha sa iyo ng konti ng Panginoon sa mga anghel, mas mataas pa rin ang pagkalikha ng Panginoon sa iyo kaysa sa mga anghel. Bakit? Ikaw may karapatan kang mamahala sa nilikha ng Panginoon eh. Yung mga anghel, messenger lamang ng Panginoon. Ikaw pwede kang magreklamo sa Panginoon. Pero yung mga anghel, kailangan sumunod lamang sa Panginoon. So God delegated. Alam mo, pag meron delegation, alam mo anong nabibuild pag meron delegation? Responsibility. Maraming tao ayaw ng delegation. Ayaw ko maging yung tinatawag na leader ng ushering ministry or ng prayer ministry. Kasi alam mo, makukulit yung mga kasama ko dun eh. Alam mo, hindi bibigay ng Panginoon sa mag-asawa na lamang. Hindi bibigay ng Panginoon ang parehas na pag-uugali. Huwag tayong lumayo. Hindi binigay ng Panginoon sa mga disipulo na lahat sila'y pare-parehas ng ugali. Kita niyo kung gaano kahusay mamuno ang Panginoon. Namumuno ang Panginoon not because of His talent, namumuno ang Panginoon because of the outpouring of the Holy Spirit in His life. We cannot change people, but the Holy Spirit does. Hindi ko kayo mababago. But I will try to be my best so that I will set an example and let the Holy Spirit change your life. Dahil ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang maso na babasag sa matitigas ninyong puso. Alam mo ba, pag masuwayin ka sa Panginoon, huwag na tayong lumayo. Kaya ka masuwayin sa Panginoon, syempre, merong basic thing. Masuwayin ka sa magulang mo eh. Ano sabi ng magulang mo? Anak, noong unang panahon, anak, huwag ka muna magbo-boyfriend o girlfriend ha. Pag-uwi naman ng anak mo, buntis na. Pero it's okay. Wala na, yun na. Anong gagawin mo? Papalayasin mo yung anak mo? Nangyari na eh. Akapin mo yung anak mo na mag-umpisa ng panibagong muli na maitama yung pagkakamali. You cannot cry on a spilled milk. Kaya makikita natin mga kapatid, sa pamamagitan ng tinatawag na delegation, nagkakaroon ng tinatawag na pag-unlad. Umuunlad ang bawat isang dinedelegate dahil nagkakaroon sila ng pagkatuto. And last thing, meron tayong tinatawag na organization. Yung ginawa ni Jesus, He grouped them into 50s, 100s. The second thing, after ng organization, nagkaroon ng appreciation, thanksgiving. Huwag kayong magpapasalamat lamang sa Panginoon pag may malaking pagpapala. Magpasalamat lalo kayo pag merong problemang dumarating sa inyong buhay. Dahil nasa problema, ang gantimpala mo. Maraming problema, maraming pagpapala ang darating sa iyong buhay. Sabi ko nga last time sa pangangaral ko sa television broadcast, eto bang mga elevator, eto bang mga cellphone, alam nyo ba kung saan bunga ang lahat ng yan? Bunga yan sa problema. Siguro yung gumawa ng cellphone, sa sobrang inip niya doon sa kanya nililigawan,
Siyempre, snail mail dati. Diba? Sabi niya, nakakainip ito. Siguro lang sa pantaha ko lang makagawa nga ng magandang teknolohiya para makausap ko yung nakakausap ko. At napabilis. Every breakthrough today is a byproduct nung tinatawag na pain and burden natin yesterday. Bakit nagkaroon ng kotse? Siguro nababagalan sa mga camel. Kaya nagkakaroon ng progress kasi nakikita nila yung problema. Kaya ang problema ay hindi mawawala sa iyong buhay. Ang sabi ng 1 Peter 5, verse 9. Tama po ba? 1 Peter 5, verse 9. That problems are common unto men. Ano po ang sabi ng 1 Peter 5, verse 9? Who resisted us in the earth, knowing that the same affliction, that the same problem, that the same trials are also accomplished by your brethren in the world. Hindi lamang ikaw ang dumaraan ng problema mo. Maaring sa Zimbabwe, sa Cebu, sa Tacloban, sa Africa, meron ding same situation na pinagdaraanan mo. Kaya huwag mong sabihin na ikaw lamang ang sinusubok ng ating Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa iyong problema. Dahil sa iyong problema, marami kayo. Ang hinihintay lamang ng ating Panginoon ay manalig ka sa Kanya. And then last thing, pang-apat, sa natutunan natin sa Panginoon in the book of Mark, ang ating Panginoon ay hindi nagsasayang. Ang ating Panginoon ay hindi nagsasayang. Ang unang sinasayang ng tao, alam niyo kung anong unang sinasayang ng tao? Oras. When you waste your time, you waste your life. That is why one of the most effective weapon of the enemy is procrastination. Procrastination. What is procrastination? Mamaya na habit. Mamaya na akong magsasaing. Mamaya na ako mag-a-apply ng trabaho. Mamaya na ako, mamaya, hanggang yung mamaya mo, kaya minsan maraming tao mukhang pagod na pagod sa buhay, kakamamaya niya, nagpatong-patong na ang lahat ng kanyang gagawin. Ang traffic hindi lamang nangyayari sa EDSA. Ang traffic minsan nag-uumpisa sa buhay mo. Dahil kakamamaya mo, naabutan ka na ng paghina mo. Para sa ministeryo. Panginoon, saka na ako maglilingkod, mag-aaral muna ako. Nung nag-aaral ka na, dahil ikaw ay working student, nakagraduate ka na, nagtatrabaho ka naman ngayon. Panginoon, overtime alam mo naman ang aking puso Mamaya na ulit. Nung ikaw naman ay retire na at the age of 60 to 65, Panginoon, mag-aalaga muna ako ng mga apo. Hanggat ipagpapasabukas mo ang bawat bagay, nawawala sa iyo ang malaking disenyo ng ating Panginoon. Faith is now. Ang pananalig ay ngayon, hindi bukas. Tandaan po ninyo, sa insurance, hindi ko pinapatamaan ng mga nag-insurance, go lang, mag-insurance po kayo. Dahil sigurado naman mamamatay tayo o mararapture tayo. Either of the two. Sa mga nag-insurance, tama po ba sa mga kapatid natin nag-i-insurance? Sa nag-i-insurance, bago mo maklaim yung insurance mo, kailangan ma-aksidente ka o mamatay ka. Tama? Tama, di ba? Ano po yan? Life or non-life. It's either ma-aksidente ka or mamatay ka. Pero ang pananalig sa Panginoon, tinatawag mo yung mga bagay na hindi mo nakikita na nangyayari sa iyo ngayon. Hindi mo man ito maranasan ang maganda nakita mo yung ginagawa sa iyo ng ating Panginoon. It is written in the book of Hebrews chapter 11, verse 13, 36, and verse 39. Hindi man nakita ng mga taong ito, sila'y namatay man sa pananalig, but they have already saw what God will did for them. And God said, you are not for this earth, but you are for the eternal purpose of God for you. Wala tayong talo pag tayo nanalig. Wala ka naman puhunan. Ang puhunan mo lang ay maniwala sa ating Panginoon.
Ito po ay isang kwento na mula kay Reverend Miles Monroe. Sino dito ang mga mag-aasawa? Wala po ba mag-aasawa dito? Mga mag-aasawa. This is what we call SPG. Alam mo yung tinatawag na SPG? Striktong patnubay ng magulang ang kailangan. Para ito sa pag-mag-aasawa. Sa mag-aasawa, kaya kayo nagkakaroon ng anak because of, sex, right? Alam mo ba, sabi ni Reverend Miles Monroe, he interviewed as psychologist and as sociologist. Ang sabi niya, how important is sex between a married people? Huwag niyong practicein ito mga kabataan nang hindi kayo kasal. You know how important is sex between married people? It is not just because the man is sprouting the seeds of the sperm cell to the woman. It is not about the sperm cell. It is about the history of the man. Kaya pansinin mo, hindi naman mainitin yung ulo mo eh. Pero yung napangasawa mo, yung asawa mo, naging mainitin na ang iyong ulo. Natawa si Sister Imelda. Naging ka na lagi nagsisisi. Because of the history of the man. Kasi makikita po natin sa identity, sa chromosome, sa DNA, sa mga doktor, kila Dr. John Glory, alam natin yung X and Y chromosomes, ang lagi makikita sa DNA, tingnan nyo, napansin nyo na ba, bakit ang laging hinihingi ang DNA yung tatay, hindi yung nanay? Because what God has imprinted is the history of the man. Kaya pansinin mo, kahit mabuti ka, pero yung asawa mo hindi nakakilala sa Panginoon, yung anak mo at ikaw nagbabago din pag-uugali mo. Because of the history of the man. Because of the seed that is planted in you. Because of the spirit that is transferring in you. Miles Monroe said, is it possible na mawawala ito sa pamamagitan ng tinatawag na, ano mang tinatawag sa psychology? Yung consultation? Therapy? No. Man cannot remove that history. But only Jesus, through deliverance, can remove that history. Ang makakapagtanggal lamang ng istoryang iyon, yung nakaraan ng lalaki. Kaya makikita mo, sa mga tinatawag na prostitute, dahil sila talagang kailangan ng pera, ang kanilang buhay, ang kanilang anak ay nasisira ang buhay dahil doon sa history ng lalaki na kanilang nakasiping o nakatali because of that sin. Kaya makikita natin, the only thing that can remove this thing is when they are delivered and when they accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior, so that the old man has gone and the old things become new. Kaya pansinin mo, siyasatin mo sa pamilya ninyo, bakit minsan, ikaw lamang nakakilala ngayon sa inyong pamilya, bakit yung mga kapatid mo ganito? Pag trinace mo yung history, yung kalululuhan mo pala ganito. And sabi Brother Jonathan na tinatapos na ng Panginoon yung tinatawag na generational curse. Sa'yo mag-uumpisa yon. Ikaw yung bagong binhi. Kasi mismo ang sabi ng Book of Proverbs, ang sabi ng salita ng Diyos, that the seed of the upright will be mighty in this land. Where does the seed comes from? From the man. Kaya kapag may bagong binhi na nagmumula sa matuwid na tao, yung buong lineage ay pinagpapala ng ating Panginoon. And what is sin? Ano po ba ang kasalanan? Ang sabi ng Biblia, sin is this. Sin is when you believe not on God. Sabi ng John 16:9, of sin because you believe not. So makikita natin, kaya si Adan, during the book of Genesis ay nagkasala because they do not believe in God. Kaya hindi ka sumusunod sa iyong nanay magulang because you do not believe them. Dahil kung ikaw ay naniniwala sa kanila, susundin mo sila. Hindi sa dahil na robot ka, kundi dahil pinagtitiwalaan mo sila. Kaya maraming tao napapahamak, ang paniniwala nila, ang kasiyahan ay nasa pag-inom ng alak. Ang katagumpayan ay nasa pagtatrabaho. Ang kasikatan kapag marami kang follower sa Facebook. And that is sin. Because when you believe God only, lahat ng katagumpayan, lahat ng kasikatan,
lahat ng bagay idadagdag sa iyo ng ating Panginoon. Because when you have the wrong source, kapag mali ang pinanggagalingan o pinagmumulan ng mga bagay o kaligayahan mo sa iyong buhay, it may give you a temporary happiness, but it will give you a life full of complication. Kapag mali ang pinanggagalingan ng iyong kasiyahan at ang pinaniniwalaan, ang buhay mo ay magiging magulo. Kaya nga pag ang Diyos lamang ang pinaniniwalaan mo sa iyong buhay without questioning God. Ano nga pong sabi? In 1 John 5, verse 8. Kaya kailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa pinagpalang buhay. Ano sabi ng salita ng Diyos? 1 John 5:8 yan, tama. And there are three that bear witness. In verse 18 yata yun. In 1 John, verse 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is witness of God which He had testified of His Son. At ang sabi ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na saksi. At ang saksing ito ay ang ating Panginoon. At kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, ito ay hindi nakakapagbigay ng kabigatan sa ating buhay. Pag naging kabigatan sa iyo ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa salita ng Diyos, it means that you do not love God. Because when you love God, you will express it through your obedience. Kaya ka hindi sumusunod, alam mo bakit? May sarili kang pag-iisip eh. Pero hanggat meron kang sariling pag-iisip, hindi mo mauunawaan ang Panginoon. At para maunawaan mo ang Panginoon, kailangan mapuspos ka ng banal na Espiritu. Because the flesh cannot understand the things of God. Ang sabi ng salita ng Diyos. Ang laman, ako hindi ko maunawaan kung hindi ko nakita ang kabutihan ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay hindi kumikilos sa aking buhay, hindi ko maunawaan bakit ang mga Kristiyano ay nagtataas ng kamay. Bakit ang Kristiyano hindi lamang paglinggo na dumadalo sa simbahan? Dahil ang pagiging Kristiyano ay hindi reliyon. Ang pagiging Kristiyano, pag pumasok ka sa simbahan, hindi ka umaanib sa isang grupo. Ang pagiging Kristiyano ay pagbabago ng buhay. Christianity is a metanoia, a change of mind and a change of heart. Kaya nga pag pinuno mo ang iyong buhay ng salita ng Diyos, mapupuno ito ng katagumpayan sa iyong buhay. Hindi ka magtatagumpay hanggat ginagamit mo yung sarili mong kaparaanan. Hindi ma-activate yung pagkalikha sa iyo ng Panginoon. Ano ba ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon? You are created, ang sabi ng Genesis 1 na pinag-usapan natin kanina, you are created in what? In the image and likeness of God. So kapag ikaw ay likha ng ating Panginoon, lahat ng abilidad na meron siya, meron ka. Kung siya hindi natalo, hindi ka dapat matatalo. Kung siya'y dumaan sa pagsubok, kaya ka dumaraan sa pagsubok, ang sabi ng salita ng Diyos, as we suffer with Him, we shall also reign with Him. As we die with Him, we shall also live with Him. Kaya huwag mo sasabihin na kailangan exempted ka sa pagsubok. Kung ang Panginoon dumaan sa pagsubok, bakit ikaw ay hindi daraan sa pagsubok? Ang sabi ng mga ibang mga ngaral, hindi na natin kailangan sundin ang utos ng Panginoon because we are in the age of grace. Grace will not lead us to disgrace. Tandaan natin po yan. But grace is being received by the humble. But He resisted the proud. Makikita po natin mga kapatid, kung tayo ay hindi makakasunod, hindi tayo pwedeng maging tagasunod ng ating Panginoon. Why? As simple as this. Ang ating Panginoon, sumunod hanggang sa kamatayan. Dahil ang purpose na pagiging Kristiyano is not to be called a Christian, but to live a life of Jesus Christ in your life. Ang sabi ng Matthew 16, tingnan po natin kung tama, verse 24, 16 verse 24. This is a qualification if you are a Christian. If you are a follower of Jesus Christ. Then said Jesus unto His disciple, if anyone will come after me, let him deny
himself and take up the cross and follow me. Ano yung deny yourself? Wala akong pamasahe ngayon, Brother Jonathan. Hindi ako makakadalo sa simbahan. Then you are not denying yourself. Wala kang pamasahe ngayon, mangutang ka para makapamasahe ka. Nakakapangutang ka nga para sa iyong pagbayad ng Meralco o ng utility bills. Bakit hindi ka makapangutang para sa pamasahe mo? O kung nahihiya kang mangutang, i-brought up mo yan sa mga leader mo. Bro, sis, hindi ako makakatin ngayon eh. Wala akong pera eh. Siyempre, bilang leader, kahit wala din siyang pera, gagawan siya ng pera para matustusan ka niya. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Because one of the qualification of Jesus, kaya ito nga po, tingnan nyo. This is just, dito na po tayo magtatapos. Kahit lagi ko sinasabi sa pangangaral ko, malayo pa tayo sa kalagitnaan. It is not enough that you know the Word of God. Hindi sapat na alam mo ang salita ng Diyos. Si Satanas, alam din ang salita ng Diyos. Ang mga bulaang mangangaral, alam din ang salita ng Diyos. Kaya nga yung iba, nakakapang-rape eh. Akala nila, banal yun eh. Di ba ang sabi mismo ng Biblia that enemy, that the Satan will clothe himself like a light, like a sheep, but inside he is a ravaging wolf. Alam niya ang salita ng Diyos eh. What I am trying to say, it is not enough to know the Word of God. It is not enough to attend the Sunday service. But what you need to do is to pray every day. Bakit ko masasabi? Sa 12 apostol ng Panginoon, ang Panginoon hindi siya nagkamali sa pagpili. Hindi siya nagkamali na pinili niya sa Judas. Why? Because he is expectant. Na lahat naman sila may masasamang ugali eh. Ako masama ugali ko. Mainitin ang ulo ko. Pero binago ko ng Panginoon na maging full of patience ako. Alam mo ba kung ano ang qualification ng Panginoon para makapasok bilang disciple? Alam mo ba ano ang qualification ni Pedro para mapalitan si Judas ni Matias? If you will read the book of Acts, the 3 qualifications that they always do, full of the Holy Spirit, full of wisdom, and full of faith. Kung hindi full of wisdom, full of the Holy Spirit, and full of faith, si Judas hindi siya makakapasok sa circle of 12. Ang sabi nga in one part of Acts, nung nagpipilian na sila, kailangan na mapasama sa atin is someone that was with us during the time of Jesus. So that he will know the history, he will know the attitude. Si Judas tama eh. Yun nga lang, minsan nagiging complacent tayo kaya hindi na tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Kaya nga laging pinapaulit-ulit ng salita ng Diyos, watch and pray. Watch and pray. Huwag lang manood ka ng maluod ng mga teledrama, ng mga K-pop, ng mga kung ano-anong mga entertainment. Ang sinasabi ng Panginoon, magmatsyag ka at manalangin ka araw-araw so that you will not fall into temptation. Maybe Judas, he let his guard down. Kaya siya ay nalaglag sa kasalanan. Even Ananias and Sapphira. Lahat sila yung mga tapat na lingkod ng Panginoon. So ibig sabihin, salvation doesn't stop when you accept Jesus Christ as your personal Savior. But we must work out our own salvation. After salvation, what will you do? Tandaan mo, ang simbahan, hindi yan parang basketball bandwagon. Pag pinagpala, nasa simbahan. Pag wala, hindi mo na makita sa simbahan. Kailangan yung word na consistency. When you are consistent, doon makikita yung integridad mo. Sasabihin ko po sa inyo, it is not an easy task. It is tough. Even if you fail again and again and again, hindi naman tinitingnan ng Panginoon yung pagbagsak mo eh. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung masama mong ugali. Ang tinitingnan ng ating Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya. Hanggang sa isang araw, ikaw nang mapapagod sa masama mong ugali at sasabihin mo, the only way to perfection is when you deny yourself and said, Lord, here I am, use me. Yun ang perfection. Hindi doon sa pagtatrabaho natin,
Pag inamin mo na ikaw ay down and out, ikaw ay walang-wala, wala ka ng ibang inaasahan, that's the time that you need the Holy Ghost. And what is the function of the Holy Ghost? To give you the power that break every yoke in your life, to bring the walls down in your life. It is not the work of man. It is not the work of the pastor. It is not the work of your leader, but it is the work of the Holy Spirit. Kailangan i-activate mo ang nasa iyo. Hindi ka talunan. Hindi ka lang basta naghihintay. Hindi ka iyaking Kristiyano. Tayo ay isang Kristiyano na nakataas noo dahil alam natin na hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Alam mo ba, in closing, kung bakit puno ka ng problema? Alam mo ba kung bakit napakagulo ng daigdig ngayon? Pansinin mo, sa mga nabuhay na 1970s pababa, yes, may World War II din, may World War I, sige sabihin na natin. Pero ngayon kakaiba. Minsan ang kaguluhan, hindi na nanggagaling sa labas. Sa bahay mo, sa opisina mo, sa simbahan, sa lahat ng panig ang kaguluhan. Alam mo bakit? Gusto mo malaman ng dahilan, bakit napakagulo? In Revelation 12 verse 12, ito po ang kasagutan. Kaya napakagulo ng paligid at napakadilim ng paligid, dahil nag-horomentado na si Satanas. Ang sabi ng Revelation 12 verse 12, therefore rejoice ye heaven, ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that his time is so short. Kaya nagwawala na ang kaaway. Nandyan ang mga imoralidad. Nandyan ang patayan dahil natatakot na ang kaaway. Because his time is already up. Bakbakan na ba ng pagsubok sa buhay mo? Hindi magtatapos ang iyong buhay na ikaw ay talunan. Meron ba tayong Tagalog version yung pinost ko sa Facebook last time? Isaiah 45 verse 8. Isaiah 45 verse 8. Ang sabi doon, at padadalhan kita. Confess niyo ito araw-araw. Padadalhan kita ng sunod na katagumpayan. Sarap pakinggan eh. Pag laging pinauulit-ulit ko araw-araw, Panginoon, ano po, hindi na sunod-sunod na problema ang padadala mo sa akin. Hindi na sunod-sunod na sakit ang darating sa aking buhay. Sunod na tagumpay ang ipadadala ko sa iyo. After ng sunod-sunod na pagkabasag ng iyong puso, after na sunod-sunod na luwang dumaan sa iyong buhay, sunod na tagumpay ang ipapadala ko sa iyo, kagaya ng patak na ulan na bumabagsak sa lupa, at dahil dito, maghari ang daigdig ng kalayaan at katarungan. At pinagbulayan ko ang salitang ito. Panginoon, bakit pag sunod-sunod ng katagumpayan, dadaloy ang kalayaan at katarungan? Pag ikaw ay makapangyarihan sa lupa, igagalang ka ng tao. Pag maganda ang bihis mo, igagalang ka ng tao. Sa panahon ni Solomon, sabi ko last Friday sa broadcast, dahil si Solomon ay puno ng karunungan at ng katagumpayan, walang ni isa mang kaharian ang nagtangkang lumaban sa kanila. So merong kalayaan at kapayapaan. At merong katarungan. Dahil, alam mo, kaya minsan hindi ka ginagalang ng iyong mga kapamilya dahil hindi nila makita yung sinasabi mo. Pero itong sasabihin ko sa iyo, huwag kang titigil sa sinasabi mo. Hindi mahalaga yung sasabihin nila. Ipangako mo sa Panginoon sa oras at sandaling ito, yung pinaniniwalaan mo, lagi mong sabihin. For the last 3 days, walang tubig sa bahay. Hindi man lang nag-anunsyo. Sabi ko nga, Panginoon, salamat sa walang tubig. Alam mo yun, nababago na tayo eh. Hindi ka na nagre-reklamo eh. Sunday, after yung sunod-sunod na gawain, from morning, nandito si Bishop hanggang alas 5, alas 6 na nagpe-fellowship sa church. Nagmi-meeting, nagti-training. Pag-uwi sa bahay, walang pumapatak na tubig. Dumaan ang 1 araw, dumaan ang 2 araw, walang pumapatak na tubig. Praise God, hallelujah. At sa sobrang inis ko, kailangan mainis ka eh.
Hindi ka mainis sa kasamahan mo. Sabi ko sa aking misis, anong oras ba? Alas 6 bago pumasok si Habi. Alas 9 ng umaga, magtatapos ang walang tubig at bubuhos ang tubig. Pagbukas namin ng alas 9, walang tubig. Pero pagpatak ng alas 10, bumaha ng tubig. At ang sabi ko, oo nga po pala Panginoon, ang oras mo ay iba sa oras namin. Ang sabi ko alas 9, pero iba ang oras mo eh. Pero ang sigurado, pumatak ang tubig within the day. Practicein mo araw-araw. Sabihin mo na ikaw ay pinagpala. Sabihin mo na ikaw ay banal. Sabihin mo ang iyong anak ay binago na ng Panginoon. Huwag kang titigil hanggat hindi nangyayari ang pagpapala mo sa iyong buhay. Because your words has power. You are activated by the Holy Ghost. At dahil lagi kang tumatawag sa Panginoon, tandaan mo, ang sabi ng Biblia, ask and you shall receive. Knock and it shall be open. Seek and you shall be found. Ang problema kasi, paano ba kayo kumatok? Hindi ganun pagkatok. Kailangan yung nagmamadali ka kasi kailangan ko na ng pagpapala ngayon, Panginoon. Nagmamadali ako, kailangan ko na ng kagalingan ngayon, Panginoon. Kailangan nag-orimentado ka. Kailangan kagaya ka nung babae na kung saan yung kanyang anak ay makakasuhan at dun sa hari nagmakaawa siya at kinulit niya hanggang mapawalang sala yung kanyang anak. Ang problema kaya hindi mo matanggap ang answered prayer sa iyong buhay. Hindi ka nag-horumentado. Parang ganito lang yan eh. Kung hindi ako pagalingin ng Panginoon, meron namang ospital. Kung hindi ko mabayaran ng utang ngayon, pwede naman ako sa 5-6. O sa bangko, o sa mga loan na nasa cellphone na i-click mo. Hanggat meron kang second option, hindi mo matatanggap ang pagpapala at himala sa'yo ng Panginoon. Hanggat nagdadalawang isip ka, hindi mo matatanggap ng lubusan. And without faith, it is impossible to please God. A double-minded man is unstable in everything that he do. Panginoong Yesus, sa oras at sandaling ito, dalangin ko po, Panginoon, na ina-activate mo na sa buhay ng bawat isa ang iyong banal na Espiritu. Nasa amin na matagal na panahon ng banal na Espiritu, ngunit ito po'y nasisikil. Dahil kami nakikipagtunggali. Kaya naguguluhan kami sa pananampalataya at pananalig namin sa iyo, Panginoon, dahil nandun pa rin kami sa laman. Hanggat nabubuhay kami, Panginoon, sa laman, hindi namin mauunawaan ang iyong kalooban, Panginoon. Because as we walk in the Spirit, we are walking in love. As we walk in the Spirit, we are walking in confidence. Because in our feet, Panginoon, ang kaaway ay aming tinatapakan. The enemy, I am reminding you right now, you might be in the poverty. You might be in the brink of death. Nandun kayo sa punto na maghihiwalay na kayong mag-asawa. Pero wag mong payagan ito. You have the power of the Most High God. You have the El Elyon. You have the Jehovah Shammah, ang lagi mong kasama. Kaya tapakan mo ang gawa ng kaaway sa iyong buhay that the enemy has no place in your life right now. Let there be a freedom in your life. Let every chain be loosened in your life. Kaya Panginoon, you have cultivated us. You have trained us so that for this specific season in life, history, O God, we will be activated. We will act upon your words, O God. As we act and move in your words, Panginoon, matatagumpayan namin, makikita namin ang katagumpayan. Kaya pagpalain mo ang bawat isa, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang lumukob sa bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Pagpalain po ang bawat isa at purihin ang pangalan ng ating Panginoon.
Thank you. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay darako po sa pagibigay. Praise God. Hallelujah. So lagi po natin tatandaan yung sinabi po ng ating